Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ray. Ang karanasan na ibabahagi ko ay nangyari nang minsang sumama ako sa mga kaibigan ko na mag-camping. Pangalanan na lamang po natin silang Jester at Gilbert. Naalala ko pa, buwan noon ng Agosto, nung napag-usapan naming tatlo na magbakasyon at sumubok ng outdoor activities. Kailangan namin yon para makapag-recharge, makapag-relax at mag-unwind. Sobrang burnout na rin kasi kami noon sa trabaho at sobrang stress na rin. May mga pinagpipilian kami na gagawin. Hanggang sa nagsuggest bigla itong si Jester na why not kung camping na lang yung gagawin namin since matagal na rin nung huli kaming nag-camping. Bottom line, yun na rin yung gustong gawin ng grupo. Nag-set na nga kami noon ng buwan at date kung kailan namin ito gagawin. Hinga lang sa paglipas ng panahon, palaging hindi natutuloy. Palaging na-extend na napupuspone, nakakancel. Valid naman po yung reason namin gawa ng naging abala kami bigla sa kanya-kanya naming gawain nun. Dumating din sa punto na akala ko talaga hindi na matutuloy. Hanggang sa nagkita-kita ulit kaming tatlo. Napag-usapan na namin ang tungkol sa camping. Dito ay nag-decide kami na gusto talaga naming gawin yung camping. Dapat mamili kami ng buwan at araw kung kailan namin gagawin yon. Dapat ay pare-pareho kaming tatlo noon na may bakanting oras at hindi rin abala. Dito nga nag-decide na kami na gagawin na namin yung camping. First week ng January, ilang araw pagkatapos ng New Year. Napili namin yan kasi pare-pareho kaming tatlo na may 1 week vacation after New Year. Para sigurado talaga na matutuloy na. Pinaubayan na namin dito kay Jester yung mga plano at preparasyon para sa camping namin. Describe ko lang po ng konti si Jester. Dati pa lang ay mahilig na talaga siya sa mga outdoor activities. Nakuha niya daw ito sa stepfather niya na dati namang US Navy SEAL. Nung minsan nga daw na pumunta silang pamilya sa States ay lagi daw silang sinasama ng stepfather niya na mamundok nun, mag-hike at syempre mag-camping. Bukod noon ay tinuruan din daw siya ng stepfather niya ng mga iba't ibang skills for survival na ginagamit din naman sa military. In-apply din niya lahat ng natutunan niya pagka-uwi niya ng Pilipinas. Magmula na sumubok na nga ng mga activities outdoor si Jester. At sobra daw talagang nag-i-enjoy siya sa mga ganong activity. Bukod doon, isa ding prepper si Jester. Sa mga hindi nakakaalam, sila yung mga tao na mahilig maganda for worst case scenario. Katulad ng kung paano kung magkagera, magkadilubyo at maging yung zombie apocalypse. Nung minsan nga'y napunta ako sa bahay nila Jester ay may nakita akong kwarto na puro may supply ng pagkain at tubig at maging mga power tools. Mas lalong naging prepper si Jester mula nung magka-pandemya. Siyempre, impluwensya pa nito ng stepfather niya. Dahil nga sa mga kaalaman nitong Jester, ay siya talaga yung tamang tao para pagkatiwalaan na mag-organize sa matagal na naming plano na camping nun. Isang araw bago yung camping, nagplano kami na mag-sleepover kina Jester. Yun nga lang, nag-message bigla itong si Gilbert na hindi muna siya makakapunta gawa ng bumisita bigla yung tita niya sa bahay nila. Subali ako na lamang yung mag-sleepover nun. Bandang 8:00 na ata ng gabi nang pumunta ako kay na Jester. Naka-backpack na ako. Ando na rin sa loob yung mga gagamitin ko sa camping. Si Jester mismo yung sumalubong sa akin sa gate. Pagkapasok ng bahay, kaagad na kaming sabay pumunta sa kwarto niya. Dito nga itumambad sa akin yung mga gagamitin niya sa camping namin at talagang sobrang gaganda ng mga ito. Wow pre, eto na ba lahat yung gamit mo? Parang imported lahat to ah. Siguro ang mamahal lahat ito. Ito, ang ganda nito oh.
Yung tinutukoy ko dito ay ang nakasetup na tent nun. Imported bag tapos yung color pink na jacket na may tatak na North Face. Oo pre, lahat yan dadalin ko. Gamitin ko na. Sayang naman din kasi nga nalikabukan lang dun sa may bodega. Yung iba dyan bigay ng stepfather ko. Pero marami naman dyan nabili ko lang dito sa Pilipinas. Medyo pricey talaga yung iba dyan. Nilabas ko yan lahat para linisan. Patulong pre ha. Paliwanag niya. Tinulungan ko na nga siya sa paglinis at pagligpit ng mga gamit. Maya-maya, nang malapit na kaming matapos, kinuha bigla ni J-Star yung isang kahon doon sa bandang gilid. Laking gulat ko nung nilabas niya mula doon sa loob ng kahon. Yung isang paltik nun. Revolver. Uy pre, ano yan? Totoong baril ba yan? Ba't may ganyan ka? Saan mo nakuha yan? May lisensya ba yan? Ako, delikado yan pre ah. Oo pre, totoong baril to. Nabili ko to sa kakilala ko dun sa may Danao, sa may Cebu. Mura lang eh. Mabuti na yung may ganito tayo pre. Mahirap na. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin dun sa camping. Alam mo ba dun sa States pre, kapag magka-camping kailangan meron ka talagang baril. Marami kasing loko dun. Ano pa kaya dito sa atin, di ba? Pang proteksyon at depensa lang talaga to pre. Ito pre, hawakan mo. Tuwang-tuwa naman ako pagkahawak ko dun sa baril. Hindi din kasi ako madalas nakakahawak ng mga ganung bagay. Sa totoo lang, bata pa ako ay gustong-gusto ko na magkaroon ng baril. Yun nga lang ay hindi rin kasi biro yung presyo ng baril. Dagdag mo pa yung pag-process ng license nito. Wala din sa budget. Kahit luma na yung revolver, maganda pa rin itong tingnan. Mahilig din kasi ako sa mga lumang gamit lalo na pag gumagana pa. Natuwa marahil sa reaksyon ko itong J-Star kaya nasabi nito bigla ng, ano pre, gusto mo sa'yo na lang yan eh. Ibibigay ko yan sa'yo pagbalik namin ng States. Natatamak lang kasi dito yan sa bahay eh. Isa pa may mga pistol naman ako dun sa States. Oh talaga seryoso yan pre? Kung seryoso ka tatanggapin ko talaga to. Ganda kaya nito. Tawanan naman kami nun. Sa puntong yun ay hindi ko talaga alam kung seryoso itong si J-Star pero kung ibibigay man niya yung baril na yun, matutuwa talaga ako. Kinabukasan araw ng camping. Saktong pagkatapos naming magkape ni J-Star ay siya namang dating ni Gilbert. May daladala itong backpack at sabi niya, naroroon na umano lahat ng gagamitin niya sa camping. Biniro pa nga namin siya gawa ng ang dami-dami nitong dalang tissue paper. Sagot naman niya, para daw yun pamunas niya pag dudumi. Baka daw walang tubig sa site. Pagkatapos ng ilang oras ay lumarga na kami. Sakay na kami noon ng sasakyan ni J-Star. Habang nasa biyahe ay panay naman yung tanong namin kung saang site kami magkakamping. May sinabi naman siyang lugar. Yun nga lang ay hindi namin alam kung saan yun. Higit 2 oras din yung biyahe namin. Tumigil kami sa isang bayan. Hindi rin ako pamilyar sa bayan na yon. Maya-maya pa, napansin namin na puro paahon na yung mga daan na dinadaanan namin nun. Bukod doon, may dinaanan din kami mga river crossing na para pang liblib na yung lugar. Tumigil kami bigla sa isang maliit na sitio. Nasa higit 20 lang ata yung mga kabayan sa city na yon. May kaliitan lang talaga. Ipinarada naman ni J-Star yung sasakyan sa bakuran ng isa doon sa may mga bahay. Maya-maya ay lumabas doon sa bahay ang isang matandang lalaki. Nag-usap muna sila ni J-Star. Pagkatapos nun ay bigla nitong binigay yung susi ng sasakyan. Ilang sandali pa, nagsenyas bigla si J-Star na pwede na kaming lumabas ng sasakyan noon. Mula doon ay nagsimula na kaming maglakad. Dito na rin sinabi ni J-Star na kakilala niya yung matandang lalaki. Ito din umano yung leader ng sitio na yon. Ang pangalan umano ng matanda, Tatay Imong. Sinabi rin ni J-Star na hindi daw kami magsisisi sa campsite na pupuntahan namin. Bukod daw kasi sa may mga pambihirang hayop na makikita,
Meron din daw itong bonsai farm at yung sikat na mossy forest. Bonus pa daw dito na pagka daw maaga kaming gumising ay maabutan daw namin yung sobrang gandang sea of clouds. Alam na alam yun ni J-Star kasi dati na nga siyang nakapunta doon nung nakarang taon. Hindi naman masyadong mahirap yung daan. Bali meron lang kaming trail na sinusundan. Higit kalahating oras din yung lakaran. Maya-maya, una na naming nakita yung tinutukoy ni J-Star na bonsai farm. Malawak ang bahagi na yun. Parang nga kaming mga higante dahil sa liit ng mga puno. Sunod naman naming nakita yung may kalawakan din na mossy forest. Dito talaga sobrang nagustuhan namin. Para kasing nasa ibang mundo ka. Nakakatuwa ding tingnan yung iba't ibang forma ng puno na napapabalutan ng parang lumot. Hinanap naman ni J-Star yung dati nilang pinwestuhan doon sa mossy forest na yon. Nung may nakita kaming pinatag na parte, doon na pala yung campsite nila dati. Kaagad naman sinabi ni J-Star na pwede na daw kaming magtayo ng tent para mabilis yung mga gawain. Tulong-tulong si Gilbert at J-Star sa pagsiset-up ng tent, habang ako naman ay naghahanap ng panggatong para sa bonfire mamayang gabi. Dito nga, habang namumulot ako ng mga tuyong sanga, nakaramdam ako ng para bang may nakatingin sa akin noon. Hindi ko nga lang alam kung saan banda. Basta sigurado ako na may kung anuman sa paligid na nagmamasid. Ganun pa man, tuloy pa rin ako sa pamumulot ko ng mga kahoy. Iniisip ko na lamang na baka guni-guni ko lamang yon. Pagbalik ko, saktong tapos na rin sila sa pag-ayos ng tent. Since maaga pa naman ay nagpasya muna kami na explore muna yung paligid nun. Nagpicture-picture muna kami dun sa mossy forest. Sunod naman ay dun sa bonsai farm. Sobrang nag-enjoy kami sa parte na yon. Bukod din sa mga magagandang tanawin ay may nakita din kami mga hayop na hindi madalas makita gaya ng baboy ramo at iba't ibang uri ng ibon. Paggabi na nun, naganda na kami para sa aming hapunan. Naalala ko pa yung niluto ko noon, ginisang corned beef, beef loaf, tapos omelette. Para talagang ramdam namin yung camping vibes ay nag-inuman kami sa paligid ng ginawa kong bonfire. Tinira nga namin noon ay ilang bote ng Alfonso at Tanduay Light. Kropek naman yung pulutan. Madami kaming bagay na pinagkwentuhan. Sa trabaho, personal career, buhay-buhay. Dumating sa punto na yung topic na namin bigla ay patungkol na sa katatakutan noon. Paring J-Star, dito pa sa lugar na to wala bang kwentong katatakutan? Tanong ni Gilbert. Dito? Teka sandali. Ay oo, sinabi na pala ng mga kagrupo ko na dati daw meron daw nakitang mass grave dito. Yung mga tao na yun mga biktima ng mga Hapon ng giyera dito na nailibing. Nagmumulto daw yung mga namatay na yon at nananakot sa sino mang ginagabi sa gubat. Meron din daw nakikitang malaking taong itim. Kapre ata yung tawag doon, di ba? Bukod doon, meron din nagpapakitang white lady dito. Lalo na dun sa may ilog. Pero teka, ba't napunta bigla sa takutan yung usapan? Andito tayo para mag-enjoy, hindi matakot. Mag-iba na nga lang tayo ng topic. Sagot ni J-Star. Iniba na nga namin yung usapan. Napunta na sa mga hilig namin gaya ng motorsiklo at iba't ibang brand ng barel. Bandang 11:11 na ng gabi nang tinapos na namin yung inuman. Sinabi kasi ni J-Star na dapat maaga kaming matulog para maabutan namin yung tinutukoy niyang sea of clouds. Tabi-tabi kaming natulog noon. Iisang tent lamang yung ginamit namin. Yung kay J-Star, since malaki yung tent na ito. Yung mga tent naman namin ni Gilbert ay ginawa namin parang bakod sa gilid para hindi masyadong malamig. Naglagay din kami ng tarapal sa ibabaw para dagdag proteksyon kung sakaling umulan noon. Nagkasya naman kami noon sa tent ni J-Star. Habang nakahiga,
Iniisip ko yung mga sinabi ni Jaster kung gaano nakakatakot yung lugar. Patuloy lang ako sa pag-iisip hanggang sa makatulog na nga. Madaling araw, nagising ako. Bukod sa bigla na lang umulan, ay para bang may kung sino ang nasa labas ng tent at nag-iikot nun. Nung una, akala ko sina Jaster o Gilbert lang pero laking gulat ko gawa ng katabi ko pa rin silang dalawa. So sino yung nasa labas na yon? Naramdaman ko bigla na umiba ito ng pwesto. Nagtungo na ito sa harapan ng tent namin. Sa konting liwanag mula doon sa bonfire, kitang-kita ko yung dalawang paa. Kahit kasi na may liwanag pa rin ay madilim pa rin talaga kaya hindi ko nakita yung muka at hanging binti lang talaga yung natatanaw ko. Naisip ko talaga noon na baka multo pero ang bibigat kasi ng mga lakad nito kaya sigurado akong tao ito. Isa pang nakapagtataka bakit may tao pa rin sa ganong oras na malamig at umuulan pa. Kahit ako siguro, kahit mag-jacket ako ay hindi ko kakayanin na nasa labas ako. Umuulan. Pero yung nakita kong tao, naroroon lang talaga siyang nakatayo ng matagal. Gustuhin ko mang gisingin yung mga kaibigan ko pero naisip ko rin akong gagawin ko yun. Baka bigla kaming saktan. Umakting lang talaga ako na nagtutulog-tulugan nun. Nawala bigla yung pangamba ko nang napansin kong naglakad na palayo yung tao. Akala ko talaga ay tuluyan na itong umalis. Pero may bigla siyang ginawa. Bigla-biglang napigtas yung taling konektado sa tarapal ng tent. Naputol ito. Diretso sa amin tatlo yung bagsak ng tent na yon. Di kaming tatlo nun nagulat. Dali-dali kaming napatayo. Buti na nga lang at konting ambon na lamang ng mga panahon na ito. Kaya hindi na kami masyadong nabasa nun. Yun nga lang since madaling araw, sobra talagang malamig. Kanya-kanya kaming kuha ng flashlight. Tinungo na namin yung parte kung saan naputol. Kitang-kita namin na may marka ng parang tinaga yung kahoy kung saan namin tinali yung lubid. Sa madaling salita, may pumutol dito. Dito na nga kami biglang nagkatakutan. Sinabi ko rin sa dalawa kong kaibigan na may naramdaman nga kung parang may tao sa labas ng tent namin noon. Hindi pa ako tapos magsalita nang nakarinig kami ng boses na may sumigaw. Sabay-sabay naming tinutukan yun ng flashlight kung saan namin narinig at nanlaki yung mata ko sa nakita. Isang anino na nagtatago sa kahoy yung nakita namin. Sa tingin namin ay lalaki ito. Gawa ng batak din yung katawan na nakita namin noon. Marahil ay dala ng alak noon. Pinagsisigawan yun ni Jaster. "Hoy! Sino ka? Ba't ka nang gugulo? Lumabas ka dyan, duwag!" Maya-maya, bigla na lang bumoses yung nagtatago na parabang sumisigaw na baboy na kinakatay. Galing talaga yung tunog na yun sa lalaki na nagtatago. Gumalaw ito bigla na parabang uupo. Tapos may sinusuot ito sa ulo niya. Tapos nun, eto na. Lumabas ito bigla kung saan ito nagtatago. Sa puntong yon, kita na namin ang kabuuan ng katawan niya. Nakasando ito ng puti, nakapaong na pantalon. Madungis itong tingnan. Nakamaskara ito ng nakakatakot na parang yung binibenta sa mall pag Halloween. At may hawak-hawak itong malaking palakol. Kaagad itong patakbong pasugod sa amin noon. Ako yung biglang napahiwalay. Hinahabol naman niya yung dalawa kong kaibigan. Naalala ko yung paltik na revolver na nasa tent at nasa ilalim ng unan ni Jaster noon. Kinuha ko yon.
Nung kinuha ko yung revolver ay kaagad kong hinanap yung mga kaibigan ko. Nakita ko na pababa na sila ng bundok. Sumigaw ako. Yun nga lang ay sa akin natuloy yung atensyon ng humahabol sa amin noon. Bali ako na yung hinahabol, Sir Seth. Tarantang-taranta ako kasi hindi ko alam kung ano ang sunod kong gagawin. Hindi ko rin alam kung paano gamitin yung revolver since hindi naman ako madalas nakakahawak. Sinubukan kong itutok dun sa nakakatakot na tao yung revolver para sana baka sakaling matakot ito. Pero tuloy-tuloy lamang itong patakbo patungo sa akin. Umuungol pa rin ito na parang isang baboy. Dala na siguro ng kagustuhan kong mabuhay ay kinalabit ko ng kinalabit yung revolver. Hanggang sa pumutok ito. At dito na biglang tumigil yung tao na yon. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Tumalon ako pababa sa isang makitid na parte. Tumakbo ako hanggang nakita ko ng trail pababa ng bundok. Naiwan yung nilalang na nakatayo lang. Minamasdan ako. Habang papalayo ay rinig na rinig ko pa rin yung boses na parang kinakatay na baboy mula sa kanya. Sa tingin ko, alam ko kung saan pupunta yung dalawa kong kaibigan. Tuloy-tuloy lang talaga ako sa pagsunod doon sa trail hanggang sa may nakita na nga akong komunidad. Nakita ko na din silang dalawa, kasama yung iba pang taga-sityo. Pinapalibutan sila na animoy nagtatanong kung anong nangyari. Buti na nga lang nung paparating ako, kaagad kong natago yung baril sa bulsa ko. Sobrang saya naman nila Jester at Gilbert pagkakita sa akin nun. Akala kasi nila napahamak na ako. Pinaliwanag naman namin dun sa leader ng sityo na may umatake sa amin. Sabi naman ng leader ng sityo na ito na si Tatay Imong, delikado kung aalis kami gamit yung sasakyan gawa ng mataas na rin yung tubig sa ilog. Mas ligtas kung ipagpaumaga na lamang namin yung sunod namin na gagawin. Wala kaming nagawa kundi maghintay na lamang din sa sityo hanggang magumaga. Pagkasikat ng araw, marami sa taga-baryo yung sumama sa campsite. Siguro nasa 20 lahat yun. Nadatnan namin yung campsite na sira-sira pa, pati na rin yung iba pang gamit. Wala namang nawala nun, kaya posibleng hindi yun magnanakaw. Yun nga lang, halos lahat ng gamit namin doon sira at hindi na mapakinabangan. Palaisipan pa rin sa amin at maging dun sa mga taga-sityo kung sino yung umatake sa amin nun. May kaso na raw dati na may nawawalang mga hikers pero kung sino man ang gumawa nun ay walang nakakaalam. Kahit umano yung mga pulis ay nahirapan kung paano nawala yung ibang biktima. Ang naisip ng mga taga-sityo ay maaaring yung umatake sa amin ay siya rin yung dahilan ng pagkawala ng iba pang hikers. Ang pinakasigurado lang talaga sa amin na 3 magkakaibigan nun. Hanggat maaari ay hindi na kami muling babalik sa lugar. Kahit na maganda pa yung paligid nun. Pero kung may mamamatay tao naman sa lugar, di bali na lang. Itong sumunod na karanasan, nangyari, ilang taon na rin yung nakakaraan. Nakasama ko sa karanasan na ito si Gilbert at yung isa naming kaibigan na si Raiden. Isang partikular na buwan noon ay napagpasya naming 3 na sumali bilang bahagi ng force multiplier para sa darating na undas. Nabalitaan din kasi namin mula sa isa naming kabarangay na meron daw na ibibigay na allowance galing kay kapitan kung sino man yung sasali. Kaagad kaming pumunta sa purok leader namin. Pagkakuha namin ng purok notice ay kaagad na kaming nagparehistro sa barangay. Pagdating nga ng araw ng undas ay kaagad na kaming dineploy ni kapitan sa isa sa pinakamalaking sementeryo ng bayan. Hindi ko na maalala kung ilan kami eksakto nun. Basta, higit 15 kami galing sa barangay lang namin. Ang pinakatrabaho po namin bilang force multiplier ay tinutulungan po namin yung mga pulis
bumbero at tanod na maging maayos yung daloy ng tao papasok at palabas ng sementeryo. Nag-iikot din kami sa loob at pinapanatili yung kaayusan at seguridad nun. Sinasaway din namin yung mga bumibisita na may ginagawa na pinagbabawal, gagaya ng pag-iinuman, pagsusugal at pag-iingay. Sinasaway din namin yung ibang tao na nagtitinda sa loob ng sementeryo, kahit bawal nun. Pati na rin yung kabataan na nanlilimos, nangongolekta ng tunaw na kandila, at yung mga kabataan na kumukuha at kumakain sa inalay doon sa patay. Sa buong araw naming pagbabantay doon, may nahuli na nga kami mga bata na nangunguha ng pagkain at mga pagnanakaw. Bukod naman sa kaso ng pag-aamok ng isang lasing na nirespondihan namin noon, ay masasabi ko na tahimik at maayos naman yung buong duty namin sa sementeryo. Bandang 5:30 ng hapon, nang magpasya kami ni Gilbert na umuwi at hindi na magpa-overnight sa sementeryo. Rason naman namin noon ay may kanya-kanya kasi kaming lakad noon kinabukasan na hindi pwedeng ipagpaliban. Nagpaalam kami sa pinaka-leader namin sa force multiplier. Pumirma lamang kami ng attendance. Sunod naman kaming nagpaalam sa katropa namin na si Raiden. Sabi niya sasama daw siya na mag-overnight noon. Kasalukuyang inaayos ni Raiden yung tutulugan niya at yung ibang force multiplier na mag-overnight sa sementeryo. Nang bigla siyang tinawag ng amo niya na saktong isa sa namamahala ng sementeryo na yon. Inutusan siya ng amo niya na magbantay sa isa sa pagmamay-ari nitong bodega na nakapwesto naman hindi kalayuan sa sementeryo. Describe ko lang, Sir Seth. Dati daw itong paaralan na nung nalugi ay binili na agad ng amo ni Raiden. 3-story po ito. Nirenovate ng konti para talagang magmukhang bodega. Pero maraming pa rin yung nakikitang kwarto doon na parang silid-aralan. Nakwento na sa amin dati ni Raiden na hanggat maaari ay ayaw niya sanang magbantay sa bodega na yon. Lalo na kapag mag-isa. Hindi niya masyadong maipaliwanag pero iba daw talaga yung pakiramdam pag nandun. Para umanong mabigat. Tingin din niya ay sobrang creepy rin ng lugar. May pakiramdam si Raiden na mag-isa ulit siya na magbabantay sa bodega na yon. Kaya naman ay bigla niya kaming tinawagan ni Gilbert. Sakto naman at magkasama pa rin kami ni Gilbert sa bahay nila. Naglalaro kami ng Mortal Kombat sa PlayStation nung tumawag si Raiden. Yung boses ng pagtawag niya, alam mo yung parang nagmamakaawa na samahan namin siya. Tawang-tawa naman kami habang nakikinig dito kay Raiden. Ni-loudspeaker kasi namin yung telepono. Ibang-iba kasi ito sa natural itong boses na may pagkamaangas at pagkayabang. Kaagad naman naming sinabi na pupunta namin siya ni Gilbert. Gamit naman namin yung service noon na yung scooter ni Gilbert na Mio. Nung nakarating kami, nabutan namin siya na animoy nagsisiga sa labas ng bodega. Kaagad niya naman kaming niyaya papunta sa tinatawag niyang barracks noon. Malit na container van yun na kinostomize para gawing pahingahan. Maayos naman yung loob. Kompleto sa gamit, kuryente, tubig. Meron ding appliances gaya ng TV. Radyo na maliit na ref. Electric fan. Bonus pa rin na meron din itong wifi. Iba din trip ng amo mo, pre. Kahit undas at gabi, pagbabantayin ka pa rin ng bodega. Asa na nga ulit yung partner mo? At ba't mag-isa ka magbabantay dito? Ito din pala pahingaan yun, no? Parang hindi naman ata nakakatakot eh. Yun nga eh. Yung partner ko, sunod na araw pa uwi nun. Doon daw siya mag-uundas sa bayan nila sa bukid nun. Ang nangyari, nakalimutan akong sabihan ng amo ko na nakalive yung partner ko. Kaya ito, nagkabiglaan. Ako lang iisa magbabantay. Teka, hindi naman dito yung tinutukoy kong nakakatakot eh. Dun sa bodega. Dun oh, sa may likod. Sagot ni Raiden. Mula doon ay sumilip naman si Gilbert sa bintana para tingnan yung tinutukoy ng kaibigan. Oo nga no. Meron nga parang building dito sa likod. Hindi rin basta makikita, natatakpan ng mga dahon ng puno eh. 3 palapag ba to? Asan dito yung palapag, yung nakwento mo dati na may nagmumulto na kwarto?
Yung nakakatakot. Alam mo, since mayaman naman yung amo mo pre, sabihan mo namang paglagyan niya ng ilaw itong paligid ng bodega para hindi nakakatakot. Sobrang creepy tingnan no. Yun ba pre? Ayun lang pre sa may ground floor. Yung may basag na jealousy. Yun yung tinutukoy kong kwarto. Naku pre, dati pa meron ng mga ilaw yan pero tinanggal namin. Bigla na lang kasing nasisira eh. Nagpapatay sindi. Ang ginawa na lang ng amo ko, hindi na siya bumili pa ng mga ilaw. Masisira din naman. Nagdagdag na lang siya ng mga gamit para patibayin yung bakod palibot ng bodega. Dagdag bang sabi ni Raiden, dati daw ay hindi naman talaga nakakatakot yung bodega na yon. Nagsimula lang daw yung mga pananakot pagkatapos na maglagay yung ibang tauhan ng amo niya ng sako-sakong dinurog na semento. Nilagay nila yun doon sa isang kwarto sa may ground floor. Hindi din nila sinabi kung saan galing yung mga dinurog na mga semento na yon. Ang nakapagtataka, tuwing madaling araw kung gagawin nila yung pag-iimbak ng mga sako, tinataon din nila minsan na walang nagbabantay o tulog yung nagbabantay ng bodega, tsaka sila mag-iimbak ng sako nun. Ang isa umano sa unang nakaranas ng mga pananakot sa bodega, yung dati niyang kasama. Mas matanda daw ito ng konti sa kanya. Una nga nitong naranasan ay nung minsan daw na nag-roving siya ay may nahagip yung mata niya ng mga batang nagtatakbuhan. Sinaway daw niya yon. Laking gulat niya dahil bigla na lamang daw tumagos ang mga ito sa pader. Sunod naman itong naranasan. Madaling araw, nakarinig siya ng animoy parang umiiyak na babae sa loob ng kwarto kung saan nilagay yung mga sako. Sakto naman na sa punto na yon, sira yung gamit niyang flashlight kaya ang ginawa daw nito ay kinuha niya yung mga basura at mga panggatong at sinilaban ito sa labas ng kwarto kung saan may umiiyak nun. Tinutok daw niya yung service firearm niya habang tumitingin sa loob. Pero kahit anong ikot ng mata niya, wala daw itong nakita. Panay din yung sigaw nito kung may tao ba dyan. Pero wala ding sumasagot. Hanggang sa tuluyan na ring nawala yung boses ng umiiyak nun. Pinakahuli umano nitong karanasan. Madaling araw din nun. Umuulan at malakas yung hangin. Bigla umanong natuklap yung bubong ng barracks. Baykubo pa yung barracks bago pinalitan ng container van. No choice daw siya noon kung hindi pumasok sa bodega. Dinala din niya sa loob ng bodega yung ibang gamit. Basang-basa daw talaga siya sa punto na yon. Walang ano-ano ay bigla umano siyang nakarinig ng pagtawa mula sa likuran. Pagtingin niya, may nakita siyang figura ng batang babae na animoy kumakaway dun sa may bandang dulo. Hindi niya makita kung mukha ng bata kasi nga madilim. Bukod pa roon ay nagpapatay sindi din yung ilaw sa may labas. Pinuntahan naman niya yon pero laking gulat niya na pagpunta niya doon sa pwesto ng bata. Bigla na lamang daw itong nawala. Maya-maya pa, isang malakas na pagsigaw ang sunod na narinig niya. Kasunod nung narinig niya na para bang may bumagsak mula sa itaas doon mismo sa harapan niya. Dito umano siya napasigaw gawa ng yung nahulog. Katawan ng bata. Dito na siya napasigaw at nagtatatakbo palabas ng bodega noon. Muli daw niyang tiningnan yung nahulog. At nagtaka siya gawa ng wala na umano doon yung katawan. Pagkatapos ng karanasan na yon ay dito na nga nagpaalam ito na hindi na papasok. Magre-resign na ito sa trabaho at hindi na muli pang magbabantay sa bodega. Yung binigay naman itong dahilan ay may nahanap na itong bagong trabaho. Pero yung totoo talaga dahil yun sa karanasan niya.
Ang karanasan naman umano ng kasalukuyang bantay ng bodega, yung pumunta ng bukid nun, ay halos pareho lamang din sa karanasan ng unang bantay. Yun nga lang daw sa kanya ay lagi daw itong nananaginip na mga nakakatakot. Nakakakita umano siya madalas sa panaginip na may figura ng babaeng nakaputi ang tumitingin sa kanya habang nakahiga. Minsan naman umano ay nakikita niya yung taong parang sunog na sunog nun. Pagka ganon, ang ginagawa na lamang niya ay hindi na siya babalik sa pagtulog o hindi kaya naman ay magpapatugtog na lamang siya ng mga gospel song. Kapag yun daw kasang ginagawa niya, kahit papano ay nababawasan yung mga pagpaparamdam. Si Raiden naman, since hindi naman siya madalas magbantay mag-isa sa bodega, ay kukonti pa lamang yung karanasan niya. Ibinahagi na lamang niya yung isa marahil sa pinaka-nakakatakot nun. Buwan umano nun ng Oktubre, mag-isa ulit siyang magbabantay ng bodega. Inutusan daw siya ng amo niya na pinturahan yung barracks pati yung gate at mga barbwire patlibot ng bodega na yon. Buong araw daw niya yung ginagawa. Gamit naman niyang kulay ay kulay pula. Bandang mag-aalas 6 na ng hapon nung ititigil na niya yung pagpipintura noon. Inilagay niya yung mga galon ng pintura sa loob ng lumang drum. Itinabi ito sa labas nung nakakatakot na kwarto. Nilagyan din daw niya yun ng pabigat yung takip. Madaling araw, bigla siyang nagising dahil sa mga sigawan. Ayon sa pagkakarinig ay para daw may nagtatalo na lalaki at babae sa loob mismo ng bodega. Kaagad siyang lumabas ng barracks at nagtungo naman sa bodega. Habang iniilawan ng paligid, laking gulat niya dahil natumba yung drum kung saan naroon yung mga galon ng pintura. Takang-taka siya kung paano biglang natumba yun nilagyan na niya yun ng pabigat. Unless na lang siguro na may tumulak dito. Inilawan niya yung paligid at dito siya may napansin nun. Merong mga marka ng paa doon banda sa natapong pintura. At yung marka na yon, parang sa bata. Maliliit kasi ito. Parang dumaan ito sa natapong pintura. Kaya nagkaroon ng markang kulay pula. Sinundan naman yun ni Raiden kung saan papunta yung mga marka. May halo na umanong takot si Raiden sa punto na yon. Pero mas nanaig pa rin sa kanya yung kagustuhang malaman kung saan papunta yung mga bakas na ito. Walang ano-ano. Dito na talaga nakaramdam ng labis na pagkatakot si Raiden nun. Matapos niyang makita na animoy, parang paakyat na ng pader at kisame yung punta ng marka. Sa isip-isip niya umano nun baka daw pag sinundan pa niya yung mga bakas, makakita na lamang siya bigla ng nakabaliktad na bata sa kisame. Hindi na umano niya yun sinundan at bumalik na lamang ito ng barracks noon. Bukod sa karanasan niya, may iba pang nakakatakot na ibinahagi si Raiden. Pero bigla na lamang pinutol ni Gilbert yung usapan sabay sabing, "O siya, tama na nga yung kwentuhang nakakatakot. Ang mabuti siguro gumala muna tayo sa night market dun sa kabilang bayan. Kain na rin tayo. Medyo gutom na ako Tara na." Dito na medyo nag-iba yung mood namin. Siyempre, mas gusto namin gumala kaysa magbantay sa nakakatakot na bodega na yon. Nag-alala pa ng konti si Raiden na baka dumating yung amo niya. Sabi ko naman hindi na siguro darating yon. Medyo late na rin kasi. Lagpas 10:00 na. Tulog na siguro yon. Isasara lang namin ng maigi yung gate para hindi pasukan na magnanakaw. Maya-maya pa'y lumarga na kami. Sakay pa rin kami sa service ni Gilbert na Mio. At imbis na sa highway ay dumaan muna kami sa shortcut patungo sa bahay ni Gilbert noon. Kukuha muna daw siya ng pera. Nasa 15 hanggang 20 minuto lang naman yung biyahe patungo sa kabilang bayan. Sobrang lapit lang talaga ng bayan na yon.
Kaagad naman kaming nagpunta at pumili ng ukay-ukay doon sa night market. Sunod naman namin ginawa ay pumunta doon sa mga nakahilera mga food stalls para kumain. Kapansin-pansin na mas marami yung tao sa night market sa gabi na yon kaysa nung huling punta namin. Napagtanto namin na kaya pala ganun meron palang nangyayaring Halloween costume competition doon sa bandang dulo lang ng night market na ito. Tuwang-tuwa naman kami sa mga costume na makakasali. Merong tiyanak, aswang, tikbalang, kapre, zombie, white at black lady. Meron ding killer clown at killer nun. Basta madami. Hindi na namin tinapos yung buong event. Nagkaayaan na kasi na bumalik na ng bodega. Sa puntong yun ay sa highway na talaga yung daan namin. Mula sa malayo ay kitang-kita namin yung public cemetery ng bayan na yon. Nasa tabi lang kasi ito ng daan. Mga pre, alam niyo ba dito dati nag-vlog si Master Gala? Vlogger po ito na sa YouTube na mahilig magpupunta sa sementeryo. Diyan daw siya nakaranas na may tumawag sa pangalan niya kahit wala naman daw siyang nakikita. Sabi ko sa dalawa kong kaibigan. Diyan pala yun. Ang lapit lang pala. Kwan mga tol. Ipara niyo muna dyan sa tabi. Ano kasi? Pwede bang pa-request ulit? Dyan kasi sa sementeryo na yan. Nakalibing yung lolo't lola ko. 3 taon ko na rin silang hindi nadadalaw. Samahan niyo ako. Ipagtitirik ko lang sila ng kandila. Malapit lang din naman yung puntod nila. Andun lang sa bandang gilid. Dito ay nagbiro si Gilbert ng yan, tama yan pre. Dalawin mo yung lolo't lola mo. Mahirap na baka ikaw naman yung dalawin Ipagdasal mo yung kaluluwa nila pero pwede rin sabihan mong samahan ka nila dun sa bodega. Pag sabihan nila yung mga multo dun huwag ka nang takutin. Kagad na kaming tumawid dun ng kalsada. Kapansin-pansin naman sa sementeryo na yun na kahit kinong oras ay may pinapapasok pa rin. Mas konti nga lang yung papasok kesa dun sa papalabas na dumadalaw. Akala nga namin noon na hindi na kami papapasukin ng tanod pero pwede pa pala. Dun sa may entrada, naroroon yung mga bilihan ng mga bulaklak at kandila. Bumili muna kami ni Raiden. Walang poste ng ilaw sa sementeryo na yun pero maliwanag pa rin dahil sa mga nakasinding kandila galing sa mga dumadalaw. Sobrang luwag din para sa mga dumadalaw sa sementeryo na yon. May nakikita pa nga kami na nagiinuman sa ibabaw ng mga puntod Nagsusugal at meron ding natutulog at nag-overnight. Medyo matubig yung daan patungo sa puntod ng lolo't lola ni Raiden. Ilang beses din kaming nagpatalon-talon hanggang marating namin yung puntod nila. Kaagad na nagsindi si Raiden ng kandila at inilagay nito kaagad yung binili niyang bulaklak. Nagkikentuan naman kami noon habang hinihintay na matunaw ng konti yung kandila. Biglang nagpaalam si Gilbert na iihi muna siya doon sa gilid. Maya-maya pa, laking gulat namin dahil bigla na lamang itong sumigaw at takot na takot noon. Sinasabi niya dito na, "May tiyanak! May tiyanak! Takbo kayo! May tiyanak!" Dumaan lang siya sa harapan namin ni Raiden. Sinundan naman namin ang tingin kung saan yung tinutukoy niya. Dala ng kuryosidad ay sabay naming pinuntahan yun ni Raiden. Wala kaming ibang nakita doon kundi yung itsurang maliit na bahay na parang purok, tapos mga puntod na sa paligid. Lumapit pa kami ng konti, hanggang sa nakakita kami ng kulay pulang mata at boses ng tumatawang bata noon. Biglang umilaw yung loob ng purok. Kasunod noon ay lumabas bigla yung isang matandang babae. Sabay sabi ng, "Ano pong kailangan ninyo mga sir? Sarado na ang tindahan namin." Dito na nga namin napagtanto na tindahan nga yung purok na yon. Habang yung nakita naman ni Gilbert, dekorasyon lang pala ng tindahan para sa Halloween. Itsurang batang manika lang yun na nakakatakot. Para rin itong may sensor na kung may biglang lumapit kaagad itong tutunog.
Humingi kami ng tawad dun sa naistorbo naming tendera. Tawanan naman kami ni Raiden habang naglalakad pabalik dun sa motor ni Gilbert. Inasar pa namin siya na siya pala yung pinakaduwag sa amin. Sinabi namin na dekorasyon niyang pala sa Halloween yung nakita niya at hindi tiyanak nun. Kamot ulo, sabay patawa-tawa lamang din yung response ni Gilbert sa mga sinabi namin. Mula nga doon ay bumiyahe na kami pabalik ng bodega. Dumiretso na rin kami kaagad sa barracks. Nagbihis muna kami ng komportable, tapos ay kinain na namin yung mga binili namin sa night market. Tabi-tabi na kami nun sa pagtulog. Hindi ko na maalala kung alas 4 o alas 5 na noon ng madaling araw. Nagising na lamang ako bigla dahil may narinig ako na may bubukas ng gate. Tapos may mga sasakyan na pumasok noon. Ginising ko kagad si Raiden. Sabay naming sinilip yung dumating mula dun sa bintana. Sinabi ni Raiden na kilala niya umano yung mga dumating at sigurado siyang mga tauhan yun ng amo niya. Marahil daw kung bakit sila dumating ay baka magtatambak ulit ito ng mga sako. Kita nga namin na kanya-kanyang ang karga ng mga sako yung mga tao na yon. Lumakad ang mga ito papuntang second floor. Sinabi ulit ni Raiden na baka doon naman sila magtatambak sa second floor. Hayaan mo na pare, balik na lang tayo sa pagtulog. Aalis din naman yung mayan pagkatapos eh. Bali yan na nga ang ginawa namin. Kibit-balikat lang din ako sa punto na yon. Hindi pa siguro katagalan mula ng pagkahiga ulit namin ni Raiden. Bigla naman kaming nakarinig ng pagmumura at pagsisigawan. Sa puntong yon, bukod sa amin ni Raiden ay tuluyan na rin nagising itong si Gilbert. Sabay-sabay kaming tatlong nagtanong kung ano yung sigawang narinig namin. Sumilip naman kaming tatlo doon sa bintana. At dito ay nakita namin na nagsipagtakbuhan yung mga taong nakita namin. Takot na takot ang mga ito. Mabilis din itong sumakay sa dala nilang tricycle. Pagkatapos nun ay kumaripas na rin. Hala pre, ba't parang takot na takot sila? Baka multo na yung nakita nila. Baka naman hindi multo. Baka may nakapasok na magnanakaw. Mabuti tingnan natin sa loob ng bodega. Sama-sama tayo. O saglit lang pre, kuha lang tayo ng pamalo dyan. Dyan sa gilid oh. Ang nakuha kong pamalo noon ay pala. Habang mahabang 2x2 naman yung dala ni Gilbert. Yung kay Raiden naman sa kanang kamay ay hawak niya yung service pistol nila na revolver, yung paltik. Habang dun sa kaliwa ay yung flashlight. Sama-sama kami noong nag-ikot muna sa ground floor pero wala kaming nakita. Maya-maya ay nagtungo na kami kaagad sa second floor. Nakasarado lahat yung mga silid sa parte na yon. Maliban sa isang silid na makikita dun sa bandang dulo. Kita kasi namin na bukas yung pinto. Dun marahil ilalagay yung mga sako. Pasilip lang kami sa bawat isang kwartong nadadaanan namin. Hanggang marating namin yung pinakadulong kwarto. Nung medyo papalapit na kami ay bigla ba namang nakaamoy kami ng sobrang baho. Alam mo yung hayop na nasagasaan sa kalsada, tapos matagal na hindi kinuha at naaagnas na. Ganun na ganun. Bukod dun ay meron din kaming naririnig na panakanakang pagdadabog at mahinang tawanan ng mga bata. Panay naman yung tingin namin sa paligid pero hindi talaga namin alam kung saan banda galing yung mga naririnig naming tunog nun. Papasok na kami doon sa bukas na kwarto. Dito ay tumambad sa amin yung mga nagtutumbahang sako. Medyo makalat din sa paligid. Nakarinig bigla kami ng parang may umiiyak dun sa bandang kanto ng kwarto na yon. Figura ng nakatayong lalaki yung nakita namin. Nakatalikod dito. Animoy may suot rin itong abito na parabang sapare. Kulay itim. Pinaghalong gulat at takot yung nararamdaman ko. At marahil yun din ang naramdaman nila Gilbert at Raiden.
Sa kabila ng takot ay nagawa pa ring itanong ni Raiden doon sa nakatalikod na lalaki kung sino ito. Nanginginig pa yung boses ni Raiden, pati rin sa paghawak nito sa flashlight at sa revolver. Hindi sumagot yung lalaki. Sa halip ay dahan-dahan itong parap sa amin. Nang makita na sana namin yung mukha niya, biglang nahulog yung ulo niya, Sir Seth. Dahil sa gulat ay bigla-bigla na lamang naiputok ni Raiden yung hawak nitong revolver dun sa pwesto ng lalaki. Naubos talaga yung 6 na bala nun. Dito na ako nagulat. Sabay labas namin sa kwarto. Ala ka pre, ba't mo naman pinutok? Nadisgrasya ata natin yung tao. Patay na ba yun? Nagulat ako eh. Tsaka nakakatakot yung ginawa niya. Hulog-ulo pre. Para namang hindi tao yun eh. Ang mabuti pa tingnan na lang natin ulit. Laking problema pag nakapatay ka pre. Pero oo nga, parang hindi tao yun. Pumasok ulit kami sa kwarto. Inilawan namin yung pwesto kung saan namin nakita yung nakatayong lalaki na yon. Laking gulat namin. Wala na ito doon. Inilawan pa namin yung paligid. Hanggang sa nakarinig naman kami ng mga pagsitsit. Nung iilawan na sana namin yung pwesto na sa tingin namin ay galing yung sumisitsit na yon. Bigla-bigla na lamang may tumapik sa kamay ni Raiden. Rinig rin talaga namin yung pagtapik na yon. Bigla kaming nagkagulatan. Tapos ay nabitawan bigla ni Raiden yung flashlight. Dito na kami kumaripas ng takbo papalabas ng bodega. Sumakay ulit kami sa service ni Gilbert na Mio. Aalis na kami sa lugar. Hindi namin alam kung saan na kami pupunta nun. Hanggang sa napagpasya namin na umistambay na lamang dun sa may 7-Eleven malapit sa bayan. Mabuti na lang at maraming tao nun. Para naman kumalmay, nag-order at kumain muna kami. Sa Minute Burger ito, sa tapat lang ng 7-Eleven. Nag-order din kami na maiinom sa loob ng 7-Eleven na yon. Si Raiden naman ay panitext sa tawag dun sa amo niya pero hindi daw ito sumasagot. Ang mabuti siguro mga tol, saka na tayo bumalik doon sa bodega pag maliwanag na. 5:00 mahigit na rin naman. Maya-maya ilalabas na rin yung araw. Mabuti na yung pag may araw na tayo babalik at nang hindi natatakot. Lagpas 6:00 na ng umaga. May araw na nun. Doon na nga kami bumalik sa bodega. Pagkarating namin ay may nakita kami mga tao. Mga residente sa lugar. May nakita din kaming tanod at may isang nagpakilalang kagawad ng barangay. Sinabi ni Raiden na siya yung bantay ng bodega. Kaya pala naroroon yung mga residente dahil naisumbong nila na may narinig silang sigawan. Bukod doon ay meron din silang narinig na putok ng baril. Siyempre, hindi namin sinabi kung sino yung nagpaputok. Alam din kasi namin na hindi lisensyado yung service pistol na hawak ni Raiden. Sinabi ni Raiden na marahil yung narinig nilang sigawan nung madaling araw ay galing dun sa mga tauhan ng amo niya. Naglagay lamang yun ng mga sako tapos bigla na lang tumakbo. Bukod pala doon, ay matagal na rin palang nirereklamo ng mga taga-ron yung halos gabi-gabi nga ay may naririnig silang mga pagdadabog at sigawan sa lugar. Kaya naman idinulog nila yon sa mga kawani ng barangay. Nagsabi naman bigla yung kagawad na kung pwede bang pumasok sila para ma-inspeksyon yung bodega. Nagpaalam muna si Raiden sa amo niya pero kahit anong gawin ay hindi talaga ito sinasagot yung text sa tawag niya. Nagpasya na lamang si Raiden na patuloyin nila yung kagawad. Tanod at iba pa mga residente. Sabay-sabay na naming tinungo yung second floor. Pinaliwanag naman ni Raiden na hindi talaga siya yung bantay ng bodega na yon. Sa gabi lang na yun siya naging bantay kasi umuwi sa probinsya yung pinakagwardya. Pagkapasok naming lahat sa kwarto, nakita ulit namin yung mga nagsipagtumbahang mga sako.
Biglang binuksan ng isang tanod ang isa sa mga sako. Itinumba. Kumalat sa sahig yung loob nun. At dito ay sabay-sabay na kaming nagulat. Iba't ibang parte ng buto yung nakita namin. At sa tingin pa lamang ay galing yun sa tao. Bukod pa yun dun sa halong durog na simento, Sir Seth. Partikular na parte yung nakita namin ay ang bandang spinal cord at bahagi ng bungo ng tao nun. Binuksan rin ng iba pang tanod yung natitirang mga sako. Ganon din yung laman ng bawat isa. May napansin din kaming parang durog na marmol na sa tingin namin ay isa yung sirang lapida. Nagsabi bigla yung kagawad at ng iba pang mga residente na naroroon na baka galing ang mga hinukay na libingan yung mga laman ng sako na ito. Nagkaroon ng biglaang investigasyon sa punto na yon. Sa kaparehong araw ay dumating yung taga-munisipyo, mga investigador at mga pulis sa bodega. Habang nangyayari naman yung investigasyon ay kaagad namang sinarado yung bodega ng mga ilang araw nun. Pagkalipas ng isang linggo, dito na lumabas yung resulta ng investigasyon at misteryo dun sa mga laman ng sako. Kumpirmado. Galing nga sa mga hinukay na libingan yung laman ng mga sako na ito. Kinuha umano ang mga yon sa isa sa malaking sementeryo sa bayan. Yun naman umanong pangunahing suspect sa nakakapanlumong paghuhukay sa mga libingan ay ang amo mismo ni Raiden. Tagapamahala kasi ng sementeryo yung amo niya at kasabwat din ito yung mga sepulturero ng sementeryong yon. Ang diskarte daw nila, naghanap sila ng mga lumang puntod na matagal nang hindi dinadalaw o yung parang nilulumot na sa luma. Titibagin nila yon at kukunin yung laman tapos ilalagay sa sako. Dadali naman yung sako sa bodega ng amo ni Raiden. Pala wala rin daw makapansin ay ginagawa nila lahat ito pagka madaling araw at wala ng tao. Binibenta daw nila yung mga nakabakanting puntod doon sa mga pamilyang may kakamatay lang na kamag-anak sa mas murang halaga. Matagal na rin umano nila itong ginagawa at walang kaalam-alam yung munisipyo sa iligal nitong gawain. Nalaman na lang ito nung may pangilan-ngilan ng pamilya yung bigla na lamang pumunta ng munisipyo at nagsumbong na iba na daw yung pangalan ng puntod ng pamilya nila. Sa kabila naman ng mga sumbong na yon, ay hindi rin ito nakumpirma gawa ng wala ding matibay na ebidensya na makapagtuturo sa amo ni Raiden. Hanggang sa nakita na nga yung mga sako sa bodega nito. Pero sadya talagang mautak at malapalos itong amo niya. Hindi na niya hinintay na may huhuli sa kanya. Bigla na lang daw kasi itong nag-awol sa munisipyo at matagal nang hindi nagpapakita nun. Ganon din yung ginawa ng mga kasabot nitong mga sepulturero. Nagkaroon ng manhunt at naging wanted din ang mga ito. Meron na rin kasing nagsampa ng patong-patong na reklamo sa kanila. Sinubukan naman ng mga pulis na puntahan yung sa tingin nila ay pinagtataguan nila pero hindi rin nila ito nakita. Lumipas pang higit isang buwan. Sunod naman naming nabalitaan na sabay-sabay daw na sumuko yung amo ni Raiden at mga kasabot na sepulturero. Inamin din nila yung illegal nilang ginagawa. Nagawa lang daw nila yon dahil sa pera at para mabayaran yung mga utang nila sa sugal. Lubos-lubos din daw ang kanilang pagsisisi at handa naman silang panagutan yung mga kasalanang ginawa nila. Kaya naman daw sila sumuko dahil hindi na nila makayanan yung gabi-gabing pagpaparamdam ng mga sa tingin nila ay mga kaluluwa ng mga hinukay nila sa libingan. Minsan umano ay sinasakal sila sa panaginip na bigla rin naman daw mawawala. At kapag naman daw matutulog, binabangungot sila. Nakakarinig din daw sila ng mga nakakatakot na panagoy at mga bulungan, lalo na kapag mag-isa. Naging sobrang natatakot na sila sa tuwing natutulog. Hindi rin nila alam baka yun na rin ang huling tulog nila. Sa tingin nila, para daw matapos na yung mga pagpaparamdam, minabuti na lamang nila na sumuko sa mga otoridad.
Simula nga nang sumuko ang mga ito, naging tahimik na umano yung pagtulog nila at wala na rin umanong gumagambala. Dahil na rin sa dami ng reklamo ay matagal-tagal rin bago makaalis sa bilangguan yung amo ni Raiden at yung mga kasabwat. Hindi naman nasali sa reklamo itong si Raiden dahil napatunayan naman niya na hindi to kabilang sa mga iligal na ginagawa ng amo niya. At ang tangi lang niyang partisipasyon ay ang pagbabantay lamang ng bodega. Marami din nagpapatunay dito. Pasensya na kung hindi ko pwedeng sabihin yung pangalan ng amo ni Raiden. Kasalukuyan kasi itong nakalaya na. Hindi rin ito masyadong nagtagal sa kulungan. Ilang taon lang din itong nakulong. Malaki din yung tulong ng mga pamilya na inurong yung reklamo. Tapos yung mga nagpaareglo sa mabilisang paglaya ng amo niya. Pagkatapos nga nitong makalaya ay siguro dahil sa kahihiyan, lumipad na lamang ito ng lugar ng titirahan. Si Raiden naman, nung nakulong yung amo niya, ilang beses din itong nagpalipat-lipat ng trabaho. Hanggang sa kasalukuyan ay nakahanap ng permanente. Katunayan nga, nung huling pagkikita namin ay masaya niyang sinabi sa akin na bukod daw sa pagiging bouncer, isa na daw siyang star macho dancer ng pinapasukan niyang isang gay bar. Hanggang dito na lamang po muna yung mga kwentong ibabahagi ko sa inyo. Lagi o sana tayong magdasal at mag-ingat. Mabuhay din po tayo ng matagal at masaya. Hanggang sa muli. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Salamat sa mga bagong members natin, Manilyn Mina, Jera M, and Abby Perillo. Happy 1 month kina Ann Custudio. Happy 2nd kay Windy Ann Ligaspi. Happy 3rd Ann Beryl Abordaje. Happy 12 Jason Lopez. Happy 13 kina It's Hanoi and Ark June's Vlog. Happy 22nd Joel Arms. Happy 24th Flores Jajazil Labto. Happy 27th Hagler Fulido. Happy 30th Miriam Pilaes. Happy 31st Bolisap Mux TV. 37th kay John Lou Official. 39 kay AM and Maricar Pastrana. Happy 46 kay Regan Simon and happy 47 kay Alizo Bernal. Sa mga nag-message naman, sir, pabati naman po ng sarili ko. Birthday niya noong February 1. Belated happy birthday from Marge Canyoso Mateo. Sir, pa-shoutout silent listener from Somalia. Salamat po sa mga kwento nyo. Kahit iniisip na mga kasama kong weirdo ako dahil stories mong pampatulog ko. Okay lang. Ang boses mong pampatulog ko. Thank you and more power from Ami Panahon Navarro. Sir, sana ma-shoutout kami. Lalo ng anak ko na magba-birthday ngayong March 11 na mag-13 years old. Happy birthday in advance, Rian Rose Agustin. Sobrang fan po kami. Umaga pa lang ikaw na po ang pinaka-inaabangan namin. From Leona Rhea Sikig or Sikwig. Pa-shoutout po Genesis at Oasis. Pampatulog po kayo ng mga anak ko. Pabati na din po yung tatay namin na nasa Dubai. Si Tatay Moses. Mahal ka namin tatay from Erica May Aquino. Sir, greeting to you from Chicago. Magandang araw po o gabi po dyan sa inyo. Pakigreet naman po sa anak kong si Hailey Pamiron or Hailey Pamiron. Happy birthday. Love from Mama and Daddy. Birthday niya po. Belated happy birthday. Pa-shoutout din po sa Pamiron family from Pagadian City, sina Harvey, Marlo, and Cyrus Pamiron, and to my parents, Elsa and Esmeraldo Pamiron. God bless and keep safe always from Pamiron family in Chicago, from Marvy Hamoy Pamiron. Next, good day sir, pabati naman ako sa birthday ko yesterday, January 28. Silent listener niyo po ako. Belated happy birthday po. Matet Padronya from Bacolod. Sir, magandang araw po. Happy pa-shoutout po sa anak ko na si Bebe Hesil Ebido Makilan. Happy birthday po. Thank you from Langga Rachel Bartolo Ebido. And last but not the least, shoutout kay Butyok. Yun na mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Happy weekend po.